Iniulat na tutulong umano ang US Coast Guard sa mga gagawing resupply mission ng Philippine Coast Guard at Navy sa Ayungin Shoal sa hinaharap at dahil ito sa ginawang agresibong pagharang ng mga Chinese sa BRP Malapascuan. Sinabi sa pahayag ni US Defense Secretary kasama si Department of State Secretary na hindi umano katanggap-tanggap ang ginawang aksyon ng Chinese Coast Guard sa loob ng teritoryong pagmamay-ari ng Pilipinas. Nangako ang dalawang kalihim na magpapadala sila ng mga Coast Guard vessels sa Pilipinas upang magbigay ng proteksyon laban sa mga ginagawang panghaharang ng Chinese Coast Guard sa Ayungin Shoal. Binigyang diin ng dalawang kalihim na makakaasa ang gobyerno ng Pilipinas sa tulong ng Estados Unidos lalo na ngayon na inaprubahan ng bansa ang karagdagang military site para sa Enhanced Defense Cooperation Agreement sa pagitan ng Washington at Manila. Iniulat ito matapos manawagan ng Estados Unidos sa China na itigil na ang mga ginagawa nitong provokatibo at peligrosong aksyon sa West Philippine Sea kasunod ng ginawang panggigipit ng Coast Guard nito laban sa mga barko ng Pilipinas. Binigyang diin ng Estados Unidos na maninindigan at susuportahan nila ang Pilipinas sa harap ng patuloy na ginagawang iligal na panghihimasok ng Chinese Coast Guard sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sa isang pahayag ng US State Department na ibinahagi ng US Embassy sa Pilipinas, sinabi nito na ang Washington ay patuloy na susubaybayan at imo-monitor ang sitwasyon sa West Philippine Sea. Muli ding binigyang diin ng State Department ng isang armadong pag-atake sa Pasipiko na kinabibilangan ng West Philippine Sea laban sa armadong puwersa ng Pilipinas, pampublikong vessel o aircraft, kabilang na ang Coast Guard nito ay mag-aaktiba sa Mutual Defense Commitment ng US sa Pilipinas sa ilalim ng 1951 US-Philippines Mutual Defense Treaty. Binanggit naman ng Department of Foreign Affairs ang nangyaring insidente sa Ayungin Shoal na kung saan ang CCG Vessel 5201 ay agresibong hinarang ang BRP Malapascua na naging dahilan upang malagay sa peligro ang buhay ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard. Sinabi ng tagapagsalita ng DFA sa isang pahayag na nais niyang bigyang diin ng Pilipinas ang may legal na karapatan na magsagawa ng mga regular na maritime patrol sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na dineploy umano ng Philippine Coast Guard ang isa sa pinakamalaking barko nito malapit sa Ayungin Shoal upang tulungan na makumpleto ang ginagawang resupply mission para sa mga sundalong nakaistasyon sa BRP Sierra Madre. Sinabi sa report ng Philippine Coast Guard na namataan nila ang presensya ng China Coast Guard na kung saan agresibo umanong ng harang sa BRP Malapascuan. Nakita din ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang ilang mga Chinese fishing vessel na nagkukumpulan malapit sa Ayungin Shoal at habang naglalayag sila, tumawag umano sa radyo ang China Coast Guard at sinabihan ang PCG na nasa loob sila ng teritoryo ng China at dapat umalis kaagad sila sa lugar. Pumalag umano ang Philippine Coast Guard at sinabihan ang mga Chinese na nagsasagawa lang sila ng isang routine operation sa West Philippine Sea at pinayuhan ang China Coast Guard na sundin ang international na batas na nagsasabi na pagmamay-ari ng Pilipinas ang lugar. Iniulat ito matapos sinabi ng US State Department sa isang press briefing na suportado nito ang gobyerno ng Pilipinas sa gitna ng patuloy na ginagawang panghihimasok ng People's Republic of China sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng Coast Guard at milisya nito na kung saan ay naging dahilan upang tumaas ang tensyon sa rehiyon. Sinabi nito na mga larawan at video
na ipinakita ng media ay isa umanong patunay sa patuloy na ginagawang panghaharas at pananakot ng China sa mga barko ng Pilipinas habang nagsasagawa lamang ang mga ito ng regular na pagpapatrolya sa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Nanawagan ang US State Department sa komunistang bansa na itigil na ang mga provokatibo at delikadong aksyon nito sa West Philippine Sea at sinabi ng Estados Unidos ay patuloy na susubaybayan ang sitwasyon sa nasabing karagatan. Idinagdag nito na Estados Unidos ay maninindigan kasama ang Pilipinas sa pagpapanatili ng rules-based na International Maritime Order at muling iginit ng isang armadong pag-atake sa Pasipiko na kinabibilangan ng West Philippine Sea, lalong-lalo na sa mga public vessel, aircraft o sundalo ng Pilipinas ay mag-aaktiba sa MDT nito sa bansa. Sa isang panayam sa media, sinabi naman ni Philippine Ambassador to the US na si Jose Manuel Romualdez ng Estados Unidos ay lubhang nababahala tungkol sa mga ginagawang panghihimasok ng China sa territorial waters ng Pilipinas. Sinabi niya na nababahala ang Amerika tungkol dito, pero nasa ating gobyerno na kung ano ang gusto nilang sabihin sa Estados Unidos dahil sinabi na nila na basta't kailangan natin sila, pupunta kaagad ang kanilang puwersa upang tulungan ang bansa.